Narito na naman po tayo. Ito ang inyong kahuntahan. Kuya Cleppy po. Ngayon ang pag-uusapan natin ay tungkol sa panaginip. Bakit nga ba tayo nananaginip? Ano ang ibig sabihin ng panaginip? Tao lang ba ang maaring managinip? Pati ba ang mga hayop, ang mga halaman ay pwedeng managinip? Ano nga ba ang kahiwagaan ng panaginip? At bakit natin ito nananamnam kung tuwing tayo natutulog? Bakit hindi gising? Bueno, ang lahat na yan ay malalaman nyo ang kasagutan. Iyan ang ating pag-uusapan ngayon. Ang sabi nila, ang panaginip daw ay bahagi ng ating buhay. Dito, malalaman daw kung ano-ano ang maaaring mangyari sa atin sa hinaharap. Pero, bakit meron tayong panaginip na nakaraan o natapos na? O lumang panaginip na pumapasok sa atin? Para bang minsan tayo isang hari, minsan naman tayo isa ang alipin, at kung ano-ano pang mga makalumang buhay ang ating napapaginipan. At siyempre nananaginip din tayo ng kasalukuyan, yung present. At pero madalas yung future, madalas natin mapaginipan yan, yung mga bagay na hindi pa nangyayari. At siyempre nananaginip din tayo ng mga bagay na hindi natin maunawaan. Mga bagay na masaya, malungkot, at nakakatakot. Sabi nila, kapag nakakatakot daw, bangungot. Hindi ho. Hindi bangungot yun. Merong bangungot, pero merong panaginip na talagang nakakatakot. Pero hindi may tuturing na bangungot yun. Ay may-himayin natin ang kahulugan at kung ano talaga ang panaginip. Unahin natin, bakit tayo nananaginip? Lahat ng tao nananaginip. Sa oras na ipikit natin ang ating mga mata, may 98% na tayo'y mananaginip. At ang 2% naman, o sabihin na natin 5%, yung tayo'y nangangarap lang na hindi naman panaginip dahil malamang gising tayo noon. Alam nyo ba, na kapag tayo'y gising, ang ginagamit natin na mind o kaisipan ay yung inyong common mind. O conscious mind. Ngayon kapag tayo'y natutulog na, madalas natin gamitin yung subconscious mind. At may nagsasabi na
Yun daw subconscious kapag tulog tayo. At yung conscious mind ay kapag gising. Hindi ho. Yang conscious mind ay pwede rin makarating sa panaginip. At ang yung subconscious mind ay pwede natin gamitin kahit tayo gising. Oh, paano ba natin nagagamit yung subconscious mind? Maliban sa ating conscious mind o yung common mind. Pwede nating magamit itong subconscious kung tayo'y nagdarasal ng taimtim. Kasi kadalasan kapag tayo nagdarasal, lalo na may hinihiling tayong mabigat o matindi, kailangan, abay, nawawala ang paligid. Kundi nakakonsentrate ka lamang dun sa iyong dinadasal o sa iyong dinadasalan. Hindi mo nga makikita yung katabi mo. Kahit sa simbahan, hindi mo malalaman na meron nang tumabi sa iyo o may kumalabit sa iyo. Hindi mo malalaman kasi taimtim ang iyong pagdarasal. On that time, ang ginagamit mo na ay yung subconscious mo. So, gising ka. Pero ang gumagana ng utak o mind ay yung subconscious. Ano pa? Kung tayo'y nagme-meditate. Yan. Ngayon, marami sa tao hindi alam kung paano mag-meditate. Ito'y isang paraan o sistema ng mga sinaunang tao na kadalasan ng reliyon ay Buddhism at Hinduism. Yan, mga nagme-meditate na tao. Na ang ibig sabihin, union with God o pakikiisa sa Diyos. Yan ang ibig sabihin ng meditation. At kapag ikaw'y nagme-meditate na, tulad ng taimtim na pagdarasal, ay wala ka nang nararamdaman, nakikita kahit ano pa. Ang tanging nasa isip mo lang, ikaw ay nagme-meditate doon mini-meditate mong bagay. Oh, kung ang mini-meditate mo yung buhay, di buhay lang nasa isip mo. Kung mini-meditate mo isang bagay, hindi isang bagay lang. Nakatuon ang isip mo doon. Nakakonsentrate lamang doon. At you are using your subconscious mind. At marami pang ibang paraan. Yung tinatawag na astral projection. Isa rin yun. Pero pambihira lang ang nakakagawa na. At yun hindi naman talaga astral projection yun. Kundi conscious mind projection. From conscious mind to subconscious. Diba? Yan. Ngayon, anong kinalaman nito sa panaginip? Bueno, sabi nila, pagtulog, subconscious na gumagana. Hindi yun. Pakinggan nyo itong maigi para malaman nyo. Kapag tayo nananaginip na may kinalaman sa physical o physical world, ang ating conscious mind ay kasama ng subconscious doon sa panaginip. Kasi yung ating conscious mind ay maari lamang mag-travel within the vicinity o kaubuuan ng physical world. Pag lumampas na siya sa ibang dimension o ibang plane of existence, hindi na siya pwedeng pumasok doon. So, kaya may mga panaginip na alam natin. Mari, namamasyal tayo sa dagat. Siyempre, physical yun. Kaya ay yung mind natin andun kasama.
Kaya pagising natin, alam natin na naginip tayo. Dahil ang panaginip mo ay nasa physical lang. Oh. Di ba? Kasama doon. Maraming tayong mga panaginip na nasa physical lamang. Na pagising natin, hinahabol tayo ng aso sa panaginip natin. Andun yung conscious mind mo alam. Kaya alam. Ngayon, kapag tayo na naginip na magpupunta sa ibang dimension o ibang lugar maliban sa physical world o ibang region o ibang plane of existence o ibang multi-universe na dimension, hindi na makakasama doon ang ating conscious mind. Yan. Kaya, yung panaginip natin iba, alam natin kasi sa physical lang. Meron ba tayong panaginip na wari, nasa ibang dimension tayo? Wala, hindi natin alam Kasi hindi makarating din yung ating conscious mind. Kaya naman alam yun dahil andun yung conscious mind natin. Nalalaman, nare-record. Pero lahat ng panaginip ay nare-record yan. Nire-record ng ating mind. Tandaan nyo, itong subconscious at conscious mind pinagsamang mind. Iisa lang yan. Kaya lang pinaghiwalay. O hiwalay ang function. Yan. Bakit tayo nananaginip? Hindi nyo alam. Bakit nga ba? Alam nyo ba na ito, tandaan nyo. Ang panaginip ay isang proseso kung saan maari tayong makarating kahit saan. Travel from space, time, anywhere. Kahit saan. Dahil ang panaginip ay isang vortex na kung saan ito ang ginagamit naman upang makarating sa mga bagay na yon, sa mga lugar na yon, sa mga oras na yon. Kaya mapapansin nyo, ang panaginip nyo, minsan future, minsan naman present, minsan naman past. Di ba? At alam nyo ba na lahat ng inyong pinapaginipan o panaginip ay totoo? Nangyayari. Bakit? Nangyayari. Kasi dito, sa buong universe, ang lahat ay totoo. Pero, ulitin ko, ang lahat din ay ilusyon. Hindi nyo yata naunawaan. Kaya pag naunawaan nyo yan madali nyo na maunawaan kung ano ang buhay. Nakakarating ang ating subconscious mind kahit saan. Kahit sa tulo pa ng universe, mararating nito ng isang iglap. Kasi dahil dun sa vortex, yung panaginip ay isang daan patungo kung saan, kung kailan. Siguro kayo nyo lang ito malalaman. Tandaan nyo, yan ay katotohanan. At ang mga sinasabi ko sa inyo, pawang katotohanan. Pero mahirap maunawaan. So tayo, hindi natin alam, nakakarating tayo sa unang langit o yung first heaven. Nakakarating tayo sa second heaven. Nakakarating tayo sa third heaven. Bakit hindi nyo alam? Bakit?
Yung subconscious lang kasi natin ang pwedeng makarating doon. Yung conscious mind, dito lang. Dito lang sa physical world. Pero ang physical world, mahaba, maluwag, malaki. Itong nakikita natin ay bahagi lamang ng physical world. Ito'y fourth dimension. Abay, meron pang first, second, third. At marami pang dimension. Marami. Hindi lamang yan. Kaya, pero, kahit first pa siya, makakarating pa rin doon ang ating mind, conscious mind, kasi physical pa rin yun. Nasa physical world. Meron akong ano dyan graphs niyang region sa physical world. Balikan nyo, hanapin nyo. Hindi ko ma-discuss ngayon yan. Ito dito muna tayo sa panaginip. Kasi ito yung ating pinag-uusapan ngayon. Marami sa atin nagtatanong minsan, nakarating siya sa parang impyernong lugar. Minsan naman, nakarating siya sa malangit o malaparaisong lugar. Sabi nila, hallucination na raw yun. Pero alam niyo ba yung hallucination? Parte pa rin ng panaginip. Yung bangungot, bahagi pa rin ng panaginip. Kaya, minsan yung tinatawag nilang near-death experience ay yung namatay sa buhay. Ang sabi, nakarating daw siya sa impyerno. May mga marami yan pag nakarating ka doon, sigurado doon din punta mo. Doon sa lugar na impyerno sinasabi mo. Pero actually, hindi siya impyerno. Magugulat pa nga kayo kung sasabi ko, siya ay bahagi ng unang langit. Kalangitan. Ngayon, hindi siguro mauunawaan. Ano yung sinasabi ko? Lalo na sa mga hindi nanonood ng aking video, ng aking mga sinasabi. At alam niyo maintindihan. Pero kung kayo'y tigasunod o not tigasunod o yung sumusunod at lagi niyo pinapanood ang aking mga video, ay madali niyo itong malalaman. At hindi na kayo magtatanong, ano yung unang langit? Ano yung? Nandun ba yung impyerno? Alam nyo, yung unang langit, doon talaga lahat babaksak ang ating mga kaluluwa. Walang hindi dadaan doon. Bakit? Walang hindi nagkasalang kaluluwa. Wala yung patatawarin ka, patatawarin ang iyong kasalanan, o yung ginawa mong mali, kahit siyang katutak na dasal, hindi ka papatawarin. Kaya nga sabi ni Jesus ni ako o ni ng Ama hindi kayo hindi kayo maililigtas. Ano ang sabi niya? Tanging kayo lamang ang makakapagligtas sa inyong mga sarili. Kung ano ang iyong gawa, siya inyong mapapala. Diba? Sabi niya yan, kung yung tinanim siya mong anihin. Paulit-ulit yan sinabi, nila natin isang beses At hindi lang yan. Maging ang mga ibang dakila nila lang na nabuhay noon. Kagaya ni Buddha o ni Confucius, ni Muhammad. Sinabi yan. Lahat yan. Lahat ng mga dakilang reliyon niya yan. Ang mga puno niya, sinabi lahat yan. Tandaan nyo yan. Sabi ko, anong ginawa mo? Siya mo nga anihin. Siya mo makakamit. What you did, what you take. Kaya, kung sinabi ng isang tao na nakarating siya doon, totoo naman siguro nakarating siya doon sa tinatawag na mala-impyerno. Pero hindi naman ho yun ang impyerno.
Ah, eh doon ay pinagbabayaran ng kaluluwa ang kanilang mga nagagawa sa lupa. Kahit sino pa siya, kaya sabi niya, nakita raw niya si Pope Paul, nandun, sinusunog sa impyerno daw. Nakita niya raw si Michael Jackson. At marami pa siya nakita mga dakilang tao na andun. Eh talagang makikita niya doon. Bakit? Kasi nga, walang taong hindi nagkasala. At lahat ng ginawa niyong kasalanan ay pagbabayaran niyo. Kahit sabihin pa kayo banal. Kahit yung banal may kasalanan pa rin. So pagbabayaran niyo, hindi nga lang matagal. Kasi konti lang siguro nagawang kasalanan. Handaan niyo yan. Eh kaso, ang iba, mga ipokrito. The more na ipokrito ka, the more nakarami ang kasalanan mo. Ang ibang mga malisyoso, nakakita lang ng isang bagay na wari babae, eh pinakita'y hita. Abay, masama na raw yun. Abay, sino masama? Hindi naman yung nakita mong hita, kundi ikaw. Ikaw na nag-iisip ng masama sa iyong kapwa. Hindi ba nga? Kaya nga tinakpan nila Eva at ano yung kanilang mga katawan eh dahil nagkaroon sila ng manisya. Kasi nasa kung nakaharap nila yung Diyos eh. Abay, tinakpan yung kanilang mga katawan at nahiya sila. Eh, sino kanino ba galing yun? Sino ba gumawa nun? Nakita nyo na. Kaya yung pagiging malisyoso o yung pagtingin natin sa kapwa na hindi maganda. Meron wari, may sumakay sa jeep. Eh, mabaho. Abay, baho naman ito. O, hindi ba? Sasabihin natin. Sa isip pa nga lang yun, ha? Nagkakasala ka na ng matindi. Baho naman sa'yo, tumatabig pa sa akin, o. Pero tandaan nyo, para hindi nyo maamoy yung baho, huwag nyo isiping mabaho siya. Di ba? Wala siyang amoy. Hindi mo maamoy niya. Hindi mo siya maamoy. Dahil hindi mo iniisip na mabaho siya. Pero once na iniisip mo mabaho ang isang tao, mabaho nga siya. Tulad ng dumi mo o yung, sabi natin, tae mo. Abay, maaari mo pang hawakan yan. Hindi ka nandidiri. Kasi iniisip mo, hindi mo mabaho yan. At hindi ka nababahuan. O yung tae ng anak mo. Di ba? Nililinis mo. O tae ng magulang mo na kung sila'y nakahiga na at hindi na makabangon. Nababahuan ba tayo? Hindi. Kasi hindi natin iniisip na yay mabaho, na yay marumi. Tanging nasa isip lang natin yun. So, nanaginip yung tao o hallucination ng taong mamatay na o hindi namatay na buhay, ay ando siya. Abay, totoo yun. Totoo yun. Kaya kapag ang isang tao nagsabing tungkol sa ganun, totoo yun. Maaaring nasa ibang dimension na siya o nasa ibang plane of existence. Kung nakita niya yung malaparaiso, abay malamang doon siya mapupunta. Bakit? Nakapasok siya doon eh. Kasi kung masama ka, di ka makakapasok doon. Makakapasok ka pagka binayaran mo na lahat ang utang mo doon sa sinasabi nilang mala-impyerno. Pero kung hindi ka dumadaan, di ka makakapasok doon. So, ibig sabihin yan, na ikaw ay mabuti na nakarating ka doon eh. Pwede ka pumasok doon. Dahil ang vibration mo ay katulad nun. Pero hanggang di nalilinis ang iyong kaluluwa, ang vibration may sakdal ng mga kasamaang ginawa mo sa lupa, hindi ka makakarating doon. Ito sinasabi nilang paraiso. O sabihin ko na sa inyo, second heaven. Second heaven pa lang yun. Meron pang third heaven.
Isipin nyo, ano meron to sa third heaven? Pag-uusapan lagi din. Pero nag-uusapan na natin yan, kaya lang hindi nyo naman yata pinanood, kaya hindi nyo alam. Di ba? Tandaan nyo yan. O kung hindi, balikan nyo yung mga nakarang episode at dun makikita nyo kung ano yung sinasabi ko. So, bumalik tayo sa panaginip. Yan, isa siyang vortex o daan patungo kung saan, kung kailan can travel time and space. Pwede ngayon, pwede bukas, pwede sa future. Kaya nga, minsan natsatsambahan natin eh. Nalalaman natin yung future dahil sa panaginip. Di ba? Kasi mangyayari yun. May lindol na mangyayari ng malakas. Kaya nga madalas sinasabi ng mga, hindi ko masabihin peking mga ano, pero totoo rin yun kasi napaginipan nila eh. Na magkakaroon na lindol. Aba, sinabi niya gano'n, nangyari. Abay, lahat na ng panaginip niya totoo na. Hindi gano'n. Kasi may mga panaginip na, hindi naman totoo. Yun ay imahinasyon ng ating kaisipan o ating conscious mind o subconscious mind. Para tayong, ito, yung palang nangangarap ng gising. Ayun, ginagamit din natin yung subconscious. Di ba? Pag nangangarap tayo ng gising, di ba nakatuon tayo, kaya sasabihin sa'yo nung kasama, ba't doon ka na kasi anong ginagawa mo? Anong tinisingnan mo doon? Wala, doon ka lang nakating kasi nangangarap ka eh. Ang isipan mo wala, kundi andun sa pinapangarap mo. Kita mo. That is yan ang power ng conscious mind sa subconscious mind. At dapat malaman nyo po, balikan nyo yung aking mga nakarang episode at malalaman nyo yan. Sabi ko nga sa inyo, siguro ngayon hindi papansinin ang aking mga sinasabi. Pero darating ng panahon, hahanapin niyo ito. At ito'y gagawin yung gabay sa inyong buhay. Siyempre, pag nananaginip tayo, may nakakatakot. Aba, bakit nga ba nakakatakot? Usually nga eh. Minsan hindi na gumigising yung tao eh. Nakakatakot naman talaga yung panaginip. Yun ang dahil bakit siya namatay. Bakit siya nagtikok. Natakot siya dun sa panaginip niya. May sakit, hindi nakayanan ng kanyang physical body. Yun ang napapaginipan niya. So, it will declare bangungot. Pero usually, kaya nangyayari kasi nagkakaroon ng failure ang ating heart, ang ating mga internal organ ay nagmamalfunction during the time. Kaya nagkakaroon ng epekto. At ang matindi pa yun, masamang epekto. Minsan buhay natin. Kaya tayo, panasiliin natin tayo yung malusog. Okay, basta-basta ng kain ng kung ano-ano. Lalo ngayon, puro chemical. Puro synthetic, pati gamot, synthetic. Puro chemical ang laman ng ating mga kinakain. Yung mga milk tea, powder na chemical na yun. Naklak kayo ng laklak eh. Hindi nyo alam kung ano epekto. Sabi, sisirain yung liver nyo yan. Sisirain nyo yung inyong kidney. Sisirain nyo yung digestive system. Kaya kita mo maraming may sakit sa kidney. May sakit sa atay. Bakit? Kaya sa kinakain na ito naman mga tao na napakawalan lang niya din. Alam naman nilang bawal ang ganung mga elemento o mga chemical. Binahalo pa nila doon sa kanilang mga ginagawa nilang produkto. Akala nyo, pagbabayaran nyo yung karma yan. Mabigat ang parusa niyan. Pinapatay nyo ng dahan-dahan ang tao. Dahil sa inyong ginagawa, kayong mga manggagawa, industrial, kayong mga produkto kagaya ng mga
ayoko nang magbanggit pero sige, kagaya ng mga example huwag mo sabihin yun na talaga, yung mga pampasarap ng pagkain. Aba, yung mga kung ano-anong nilalagay nilang ingrediente na hindi naman natural. Kundi puro chemical, na pinaghalo-halong chemical na matitindi ang laman. Ay, sisirain. Kaya nga, karamihan ngayon, may mga toxic na sakit. Kaya ng mga, sa throat nyo, yung may sakit kayo sa throat na toxic. Sa baga nyo, toxic, marumi. Tapos yung inyong kidney, puno rin ng toxic, paano kayo magagamot? Tapos ang magsinili pa niyan, yung iinumin ganyong gamot, toxic din kasi. Puro halo rin ng chemical yun. Kaya walang niya nga yan nga ito nangyari sa ating pandemya, gawa nila Sabi yung, makakumita lang sila maski mamatay ang libo-libo, milyon tao pa. Ay, ganun kasama ang tao. Kumita lang ng salapi. Gagawin ang lahat kahit sirain nila ang kanilang kapwa. Meron nga ako nabalitaan meron daw na bigas na yari sa plastic. Paano kapag nakain mo yun ano mangyayari sa tiyan mo? ano mangyayari sa iyo? Pakawalang yan ng mga tao na yan. Isipin nyo, hindi nila alam na kung anong bagay. Ewan ko lang. Pag sila'y namatay, kung saan sila dadamputin. Akala nila walang ganun. Kaya nga, pinadala yan sila Jesus, sila Buddha, sila Moises, sila Muhammad, sila Confucius, para sabihin yan. Pero ayaw nyo intindihin. Lahat, kahit ano religion pa kayo, hindi nyo iniintindihan, sinasabi na inyo religion. Lalo na yung mga mayayaman na kumari magdarasal sa Diyos. Pero wag kang dinadasal, sana mabili yung aking produkto na puro chemical. Nakita nyo na, ganun kasama ang tao. Na pati Diyos pinagsasabi, ano ba ginagawa nilang gago yung Diyos Napaka sa kagaguhan nila. Sipin yung dinadasal sana maging mabili yung kanyang produkto na punong-puno ng lason. Hindi ko naman sinabi kayo, wala yung paway, sigarilyo. Pwede naman kayo manigarilyo Pero, pare, isa, dalawa, tatlo. Ba, ang ginagawa niyo, 3 kahay isang araw, patay. Lahat ng sobra, patay kayo. Tandaan niyo yan. Sinabi na ng bawal, sige pa rin kayo. Hindi naman sinabing huwag kayong tumikim yan. Pwede naman huwag ka lang sobra. At yan namang mga gumagawa ng mga yan. Yung mga factory, mga industrial na mga factory na pinutok na lentek hindi nila inaalam kung ano nga ba talaga mabuti sa tao. Ang daming sakit ng tao ngayon dahil sa kagagawa nila. Nako, ewan ko lang. Siguro magagalit sila sa akin. Pero dapat pag-isipan nila yung sinasabi ko. Kasi ngayon, maaaring ngayon, hindi nila madarama yung parusa. Pero pagka natapos na sila, doon nila malalaman kung ano ang kanilang ginawa. Anong kawalang yaan ang kanilang ginawa sa nature. Tandaan nyo, ang nature ay bahagi ng Diyos. At pag inyong binaboy, umuwi na lang niya. Ewan ko lang kung saan kayo dadamputin. Tandaan nyo, hindi lamang dagat-dagat ang apoy na sinasabi nila. Hindi lamang nang susunugin ka. Wala namang ganyan ka masusunog dun Matindi. Bigyan ko example kung ano mga parusang
mararamdaman nyo. Halimbawa, dito, simpleng-simple to. Yung anak nyo, mahal na mahal nyo. O yung asawa nyo. O yung nanay nyo. Na walang bigla. Mahal na mahal nyo ha. Anong sakit ang mararanasan nyo? Anong bigat na meron pa kayong ginawang mali sa kanya? Abay, parang hindi nyo mapapatawad ang sarili nyo. Ganon katindi ang parusa. Kung kinurot mo yung isang bata ng isang kurot na masakit, doon, 1,000 sakit na ganong katindi times 1,000 ang mararamdaman mo. Masakit nun. Wala kang katawan, wala na mag-absorb ng sakit. Ako, ewan ko lang kung paano mo ma-absorb yun. Tandaan nyo yan. Kung ano man ang sinasabi ng inyong mga puno, anong reliyon? Sa totoo lang wala namang reliyong nagtuturo ng masama eh. Ang mga nagtuturo yung ibang namumuno doon na sinasakupan ng masama o napupunta sa dark side. Hindi sa light side. Hindi sa light side, kundi sa dark side. Kaya, abay, puro kaperahan ang marami yan. May mga nagsasabi pa nga, sila ang anak ng Diyos. Sila ang Mesiyas. Tandaan nyo, walang nakakaalam ng kanyang pagdating. Tandaan nyo yan. Kung darating. Pero malamang, kasi may nakasulat eh. Ang lahat ng nakasulat ay katotohanan. Ang lahat ng meron ay totoo. Walang hindi totoo. Dahil nasulat eh. At nasabi. Kahit nga yung panaginip nga lang, pero totoo pa rin. Kasi nanaginip ka at yun ang panaginip mo. At yun ang totoo. Walang naman sabihin mo yung panaginip mo hindi totoo. Diba? Totoo lahat. Walang hindi. Pati yung ginagawa mo ngayon, totoo yung kasinungalingan mo. At yung pagmamaang-maangan mo sa mga sinasabi ko. Ay, totoo rin yan. Walang hindi. Ay, ibang sabi, nakita ka ng multo. Ay, di totoo yun. Nakita mo eh. Kaya nga ba? Kasi tayo eh. To see is to believe. Oh, kaya nga. Yung mismo, to see is to believe, pinapako si Kristo. Oh. O kaya, ito si Buddha nilason. Alam mo bang kamatayan ni Buddha, inilason siya, pinakain siya ng kabuti na nakakalason. Ganon kalupit ang tao. Ewan ko sino may gawa nun. Ba't mo mapapakainin si Buddha ng lason na ganon? Alam mo naman masama yun, papakain mo dun sa kayong master. Pero siyempre may nagtangka. Kaya natapos tuloy ang buhay ni Buddha. Ganon din naman si Confucius. Yung kamatayan ni Muhammad, abay, tuntunin nyo maigi kung anong ginawa sa kanya. Oh, siyempre. Ang tao, gusto nila alisin niya para sila bida. Di ba? Oh. Di ba yung mga puno ng mga saserdote, para sila magaling. Alisin niya, patayin. Pako sa krus. Gano'n katindi ang tao. Hindi dapat yun. Okay, balik sa panaginip. Kasi kung saan tayo napupunta wala tayong magagawa. Kasi kailangan explain din yun. Kasi bahagi yun ng panaginip. Yung sinasabing nakarating sila dun sa langit. O nakarating sila dun sa impyerno. Yun ang pagkakaalam nila, impyerno nila. Pero hindi natin sila masisisi. Kasi yun ang alam nila. Yun ang itinuro sa kanila. Hindi mo sila masisisi na yun nga ang impyerno ayon sa kanilang isipan. Alam niyo, bakit ganun? Kapag naiiwagaan tayo, ganun talaga. Kasi tayo, tumaas na ang ating kaalaman.
At ang mga bagay natin, kailangan may facts. Tayo, naniniwala tayo sa facts. Pero noon, facts din yun. Totoo rin yun. Kaya lang kailangan ganun ang pagkakasulat. Ganun ang pagkakasabi. Dahil kung hindi, sino makakaunawa? Ito nga lang sinasabi ko ngayon. Naunawaan nyo? Ay hindi. Makagalit pa nga kayo sa akin eh. Oh. Kaya nga, yung katotohanan napakahirap unawain. Eh, sabi nga ni Jesus, ako, ang anak ng Diyos. Ay, anong ginawa? Hindi totoo yan. Isa kang blasphemy. Yung binagbintangan pang napakasinungaling ng Diyos nila. Sinabi pa kaya, anong ginawa? Pinatay, dinala kay Poncio Pilato. Ganun din si Muhammad. Pinagkanuno. Hindi nyo, basahin nyo medyo ka ng history may, o si Buddha, ay mga Buddhism. Ay bakit nga ba namatay? Baka hindi nyo alam, hindi nyo kasi yata pinag-aaralan eh. Buddhism ko, hindi nyo pinag-aaral kung paano namatay si Buddha. O si Confucius. Ay yung Taoism, yung puno nila, si Lao Tzu. Alam nyo ba paano namatay? Hindi nyo rin alam. Basta ganun na lang. Kasi hindi kayo naghahanap ng katotohanan. Sabi nga, hanapin niyo ang katotohanan at yan ang magpapalaya sa inyo. Bueno, balik ulit sa panaginip. Yan. Yan ang panaginip. Isa siyang vortex o daan upang marating natin ang ibang dimension, ang ibang time, abang space. Everything in space, lahat space. Ganong kaluwag ang buong universe. At ganong ka-powers ang sinasabi kong Diyos. At ang Diyos nating lahat. Ang Diyos ni Jesus. Ang Diyos ni Buddha. Si Buddha, hindi naman Diyos ang tawag niya doon. Yung infinite o yung tinatawag na ultimate one powers. O sinasabi ni Muhammad, sinasabi ni Moises. Yan, kanyang katindi na siyang pinagmula ng lahat. Ang kanyang kapangyarihan ay galing sa kanya na hindi maaakop ng lahat. Isipin yun dahil sa kanyang kapangyarihan ay nalalang at isinilang ang buong universe. At hindi lang yon. Hindi lamang universe ang naisilang, kundi iba-ibang plane of existence. Magmula sa Word of God hanggang sa physical world. Ganun din ang laksa-laksang mga dimension. Laksa-laksang mga multi-universe. Hirap unawain, pero totoo yan. Yan. Paano? Sabi ko nga nakalagay doon sa aking unang talata o sinasabi sa aking introduction na sino mong makakaalam nito ay sigurado pati kamatayan hindi mangyayari sa kanya. At yan ang sinabi ni Jesus. Isang napakatinding sinabi niya na ginawa? Tinanggal sa Biblia. O saan niyo makikita yung salita na yan ni Jesus? Di hanapin niyo sa Apokripa. Bueno, yan ang panaginip. At sana'y marami kayong natutunan. At sana'y magbukas sa ating mga kaisipan, sa ating puso ang katotohanan. Sa mundo, may galit, may lungkot, may saya. Pero ang lahat ng yan, ilusyon lang. Kaya huwag kayo magtatanim ng galit. Kasi ilusyon lang yan. Sabi nga ng sino, mga dakilang nilalang, lalong-lalo na si Jesus.
patawarin nyo ang mga nagkasala sa inyo. Hindi lang isa, 1,000 ulit, o baka milyon pa. Tandaan nyo yan. So, kaya tayo nananaginip, ganyan. Sana'y naunawaan nyo. Sana'y natanim sa inyong isipan. At maliban sa panagin, marami rin ako sinabi. Sana naunawaan nyo rin. Paano? Sa susunod. Mas malupit yung pag-uusapan natin. Hindi lang panaginip, kundi tungkol sa Kanya. Paano? Hanggang dito na lang. Maraming salamat doon sa mga nakinig, nanood, at nainis. Kasama kasi yan, sabi ko eh. Nainis, nanood, okay lang yun. Malalaman nyo yan someday kung kayo'y isisilang pa ulit. Iba na naman yung banong sisilang na muli. Reincarnation. Hindi. Kasi basahin nyo kasi panoorin nyo yung aking mga isinusuot. Malalaman nyo kung ano yung mga sinasabi ko. Paano? Maraming salamat sa inyo. Lalo na dun sa madalas magpuyat, mapanood lang yung aking video. Sa totoo lang, hindi naman karamihan na nanonood. Iba hindi mga aking mga hindi mga madalas manood ng kukunti lang din. Bilang nga lang nga gaano naman karami yung aking subscriber. Kukunti lang. Paano? Ayaw nila i-subscribe. Ay, maniwala yung mga nag-subscribe ako, baka napiglitan lang. Nabula ko. Parang ganun. Pero hindi naman. Salamat sa inyo. At sana someday matanggap nyo ang katotohanan. Maraming pong salamat. Ito ang inyong kaunta.